What's up mga kabit? Kamusta kayo guys? Ayan, as promised, sabi ko sa inyo, no, ipapakita ko sa inyo yung isa sa mga ginagamit natin na Forex broker. And bakit ba ito yung ginagamit ko? So, kung gusto mong malaman at may extra time ka, samahan mo ako, silipin natin tong FXGT. Let's go! Welcome back to my channel guys, this is Marvin Favis again and thank you so much guys sa panonood sa akin and welcome sa mga bagong subscribers natin, sa mga hindi pa nakakaalam guys, no, bukod sa music video natin, no, meron tayong mga tinuturo sa channel na to about cryptocurrency, about forex trading at lahat, no, DeFi or mga NFTs, before may mga play to earn games at marami pa, no, and of course iba-iba lahat ng about sa pwede natin pagkakitaan, pwede natin pagtulungan. And yung mga question before dun sa previous video ko, no, na may forex and may cryptocurrency trading, maraming questions na lumabas, ano ba yung broker na ginagamit natin? And isa dito guys, si fxgt.com. So, unang-una sa lahat guys, kung wala ka pa, i-post mo, libre naman mag-register, may link sa description, okay, bago tayo magsimula. Bakit? Kasi dito guys sa fxgt.com, pwede ka mag-practice, lalo na sa mga beginners. Again guys, trading is very risky, kaya kailangan pag-aralan natin to ng maayos. Dapat pag-aralan natin yung technicalities, paano mag-technical analysis, anong trading strategy ang gagawin mo, okay? Kung ikaw ay gagamit ng price action, no? Kailangan alam mo yung support and resistance, kung gagamit ka ba ng harmonic patterns, or dapat alam mo yung order block, alam mo yung mga break of structure na tinatawag, at marami pang iba guys. Alam mo dapat yung trend, no? Kausap ko yung mga newbies dito, alam mo dapat kung uptrend ba yan, kung yan ba ay sideways or downtrend, no? Marami tayong pag-aaralan. But again, before you enter, kailangan mag-demo account ka muna, mag-practice ka muna, and pwede kang gumawa ng account. Mag-register ka lang dito guys sa fxgt.com. So, I suggest before you start, register ka, mag-KYC ka, and then we can start na, no, sa ating pagtuturo sa Forex. But again guys, no, bakit ba isa to sa mga ginagamit ko na trading platform or broker dito sa Forex, no? Kasi alam naman natin, pagdating sa crypto, meron din tayong ginagamit, and dito rin naman guys, no, ito naman sa Forex to. And meron din silang crypto, but silipin na lang natin guys, bakit ba? Any trade, any strategy, trade your way nakalagay dito. Medyo i-zoom ko lang, no? And by the way guys, no, after mo mag-register dito, makakakuha ka ng mga loyalty bonus. Ayan, no? May 25% loyalty bonus, and then kung ano-ano pa, may VPS sponsorship din sila. Anong ibig sabihin yan? Bibigyan ka ng parang in a way na computer. Okay? So kung ikaw ay naglalaro ng online games, before kasi nag-start din ako maglaro ng Flife and naging developer or naging owner din ako ng game, kailangan yung mga ganito. Ibig sabihin may computer ka na kahit hindi mo patayin. I mean, kahit i-off mo yung PC mo pala, okay lang kasi dun siya nakalagay sa VPS na in-sponsor ng FXGT. But again guys, how to register? Sobrang dali lang naman mag-register dito. Ilagay mo lang naman yung name mo. Ayan, medyo liliitan natin tong camera ko para mas makita mo ng maayos. Ayan guys, lagay mo lang yung name mo dyan. And then, yung iyong email. Okay? And then of course, yung password na gusto mo. And then yung country mo, of course, syempre, Philippines yan kung nasa Philippines ka. O kung nasan ka man, sulok ng mundo. Ayan, o. Philippines. Ayan. And then number mo, lagay mo dyan. Click mo lang to and then mag-register ka na. Ganun lang kabilis yan. Okay? And then may mga different types ka ng account na pwede mo ditong masilip. Okay? Kung sisilipin natin yan, the ideal account for every type of trader. Guys, importante kasi yung account, no? So, may iba-ibang broker tayong ginagamit. But again, nagkakatalo sila sa trading fees, nagkakatalo sila sa spread. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kung ikaw ay pro trader, no, meron kasi silang kinikita ang broker. Kumbaga sa money changer, guys, nakipagpalit ka, no, ng
ng dollar to peso, syempre meron silang fees na charge sa'yo. Kaya nga pansin mo iba-iba, pag sa bangko ka nagpapalit ng dollars, pag sa money changer iba-iba yung rate nila. So ganun din dito guys, no? Merong mga, kunyari, mataas masyado yung binibigay nila or yung kinukuha na nila sa'yo na trading fee. Syempre ikaw, sa inyo nila kukunin yun. Meaning, yung trade mo, imbis na panalo na agad, pag enter mo pa lang ng trade mo, may negative na agad na medyo malaki-laki. So sa spread nagkakatalo yan. And dito, makikita natin na merong iba-iba, no, na accounts. May pro, may ECN, may mini. For new traders, may standard din sila, no, made for all traders. Ibig sabihin, ayan, kung ako, sasuggest ko sa inyo, standard, okay na yan. Pro, meron din sila dito. And then, ito yung mga type of accounts na pwede nyong i-open dito. But again, pwede ka din mag-demo account, ha. So, practice ka muna. Ito yung apat nila. So, kung i-compare nyo yan, guys, no, nagkakatalo yan dito unang-una sa contract size. Kung mababasa natin, ito, meron ditong 100,000, meron ditong 10,000, and kung ano-ano pa. Of course, sa pro trader, mapapansin natin kung i-compare natin yan, ano-ano yung mga iti-trade mo dyan. Meron ditong sa bandang baba, no, na, ayan, no, dito. Meron dito mga synthetic cryptos, may mga DeFi tokens, may mga NFTs. Ibig sabihin, pwede mo i-trade even mga NFTs and DeFi tokens dito. So, hindi lang pala mga forex to, hindi lang indices, kung ano-ano pang pairs, metals, stocks, no, marami pa na may mga cryptocurrency din at NFTs. But again, paulit-ulit tayo, no. Sa mga hindi nakakaalam, guys, ito ha, yung synthetic cryptos, ibig sabihin, pwede mong i-trade yung crypto sa stocks. So, bibihira yun kasi di ba usually pag tayo gumagamit ng platform, crypto to crypto, meaning BTC to USDT, Ethereum to BTC. Ito guys, let's say BTC to other stocks like, or even iba-ibang stocks. Mamaya silipin natin yan. And then dito guys, sa spread, nagkakatalo. Ito yung pinag-uusapan natin guys na spread. So, mas magandang walang spread. Okay? O mas mababa yung spread. Ito, sa Pro, 5 points, 0 points sa ECN, and then may mini rin sila, and then may standard na 10 points dito sa spreads. And of course, yung commission and transaction fees, sobrang importante nito. As you can see guys, dito sa Pro, Mini, and Standard nila, 0 lang yan. Bakit ba natin to dinidiscuss? Because this is very important kung gagamit ka ng broker. Kasi umpisa pa lang. Kung i-observe mo, saan ba bumobomba yung broker mo? Saan ba siya gumagastos? More on ads ba? Kailangan ba niya ng masyadong maraming ads or mga gumagamit? Or minsan, binobomba na lang nila sa bonuses, binabayad na lang nila sa mga trader. Ayan o, like ito, 0 commissions, 0 transaction fees. Meaning, hindi kanya sinisingil, no, ng mga additional fees. Ibig sabihin, mas puro, mas kompleto in layman's term yung mga nakukuha mong trades. Leverage naman guys, ito yung tinatawag na parang in a way tina-times. Okay, tina-times mo yung taya mo. Let's say yung 100 pesos ko, 100 pesos lang yung aking pan-trade, ita-times niya or dodoblehin niya. Pwede ka mag-trade ng as if meron kang 1,000 pesos. Yun ang ibig sabihin. And up to 1,000 yan. Ako usually, ang ginagamit ko lang is 1 to 500. But again, ang max nila dito is 1 to 1,000. And if you're going to use leverage trading guys, I highly suggest na pag-aralan mo muna ang trading because pwede kang yumaman dito ng biglaan, pwede kang yumaman ng dahan-dahan, pwede ka ring matalo ng biglaan at masunugan ng account, pwede ka ring matalo ng dahan-dahan. Kaya I suggest guys, pag-aralan nyo maigi yung trading. Mapa crypto yan, mapa forex yan, aralin nyo po ng tama. Kung hanggat maaari, bumili ka ng course, magpaturo ka sa mentor mo, manood ka ng YouTube kung wala ka pang budget, aralin mo ng maigi ano strategy yung dapat sa'yo because you're going to trade ng leverage. So may mga bonuses din sila, promotions, and then nagkakatalo din dito guys yung lot size. 200, 200, 200, meron ding 100 sa standard. Okay, yun yung maximum lot size na pwede mong i-trade. And then trading platforms, pwede siya sa MT5 or MT4. So you can download na lang yung MetaTrader 4. Actually sa website nila guys, pwede naman yun. Pwede nyo i-download na directly pag pumunta ka sa link sa description. Guys, register ka sa link ko na sa ganun, mas maganda yung fees mo, mas mababawasan, and meron ka ding bonus na tinatawag, okay? Yung mga loyalty bonus na pinakita ko sa inyo kanina. May stop out din sila, 20%, 40, 40, 40, and so on. And of course, yung swap na napaka-importante guys, no? Meron ditong allowances, meaning hindi ka pa sisingilin nila ng swap. Ayan, no? Swap free for 6 days. Meron ding swap free 3 days, and then swap charge, meron charge dun sa dalawa. So again, careful, piliin nyo maigi, or you can just make an account dun sa apat para makita mo and ma-compare mo ano ba yung mas maganda for you. Okay? And then maximum number of positions, 200, 200, 150. So medyo
mahaba na tayo sa part na to because gusto ko din talaga sa inyo ma-discuss etong mga accounts, yung ano bang diferensya ng mga accounts nito. So again, mag-open na kayo ng account dyan sa ilalim. So let's say nakapag-open ka na ng account, you can log in. Recap lang guys, ayan, may mga zero swap sila on crypto, gold, and indices, zero fees, free deposit and withdrawals. Madali lang mag-withdraw, madali lang din mag-deposit, okay? And ang maganda dito guys, yung support nila 24/7. Sobrang bilis. Kung ililipat ko yung pagmumukha ko dito sa kaliwa, makikita nyo dito na yung support nila ay napakabilis lang. Kunyari may hindi kayo naiintindihan o may problema kayo, dito nyo itanong. Gusto nyo mangutang, dyan na rin kayo mangutang. Anyway, joke lang yon. But again, eto guys yung mga pwede nyo i-trade. Ulitin lang natin. Forex, crypto, synthetic cryptos, yung sinabi ko kanina, stocks and crypto pwede i-trade. Metals, energies, equity, indices, stocks, DeFi tokens, and NFTs. Ayan. So, nirecap lang natin. Punta na tayo doon sa loob ng account. So, yan. Let's say, gusto mo mag-deposit. Pwedeng crypto. Ikaw bahala. No? Pwede ring banko. Gusto mong gamitin. So, ayan. Click natin. So, meron din dito guys, Binance Pay. And I know most of you guys, meron kayong Binance Pay. Okay, ayan. Gusto mo crypto, i-deposit mo dyan, diretso na. Mastercard, Visa, pwede rin. Ikaw bahala, no? So, it's up to you kung ano yung gusto mo. So, like ako, nag-create ako dito for example only. Ayan, no? Pwede ako mag-create sa MT4 or sa MT5. Again, pwede mo i-download dyan sa app mo. Search mo lang dyan, MT4, MT5. Pwede mo i-login. And kunyari, meron ka ng account, makikita mo na may sarili kang wallet. Pwede mo na re-store dito. Ayan, no? Crypto wallets mo, nandyan na rin. Pwedeng Euro, Dollar, or Japanese Yen. Again, may Bitcoin, Ethereum, Ripple, Cardano, USDT na wallet. Pwede mo din ditong ilagay or stay mo lang dyan if you want. And kunyari, na-download mo na yung MT4 na yan. So, the question is, paano mo ba i-download yung MT4 or yung MT5 na yan? Yun yung platform kung saan ka maglalagin ng account mo. So, kunyari, ayan, meron dito sa ilalim, ayan o, MT5 Trading Platform. Ikaw bahala kung Android, iOS, Windows, Mac, or web yung pipiliin mo. But again, so kunyari, may trading account ka na, again, ang login mo, of course, is yung account number mo. Ito yung login. Ayan. Gusto nyo i-login nyo yan. Wala naman laman yan. Gusto nyo i-login. So, live 2. Ito, pipiliin nyo, live 2. Ito kasi live lang nakalagay. So, andun din yun sa paglalagin nyo if you want to log in, guys, no? Now, let's say meron ka ng MT5 or MT4 na dinownload, nilagay mo na ngayon sa PC mo. Ganito ang itsura niyan, guys. Ayan. So, dito ka na magte-trade. Sa umpisa, hindi mo maiintindihan, lalo na kung newbie ka, ano ba tong nakalagay dyan? Ano ba yung mga ganyan-ganyan dyan? Malalaman mo yan, no? Search mo lang Marvin Favis tutorial or Marvin Favis trading tutorials for beginners. So, tinuturo ko paano mag-create ng support and resistance, paano yung mga harmonic patterns, and kung ano-ano pa. O gusto mo naman, punta ka na lang sa marvinfavis.com. Ayan, meron akong course doon, mas organized. Yun nga lang, may bayad yun. Sa YouTube ko, libre. Sa marvinfavis.com, may bayad siya. Basic tinuturo ko doon, pero organized. Okay? Kasi dito, hahalokain mo pa ita-type. Pwede na rin naman yun, kahit di ka na gumastos. Ayan, pwede kang gumawa ng sarili mong template. And then, kung gusto mo naman na ibahin yan, guys, punta ka lang dito sa properties. Kung medyo nalilito ka, pwede mo namang iba-ibahin yung mga kulay ng kandila. Let's say, yung bull candle mo, gusto mo na green siya, or yung bear candle mo naman, gusto mo na maging red siya. Ayan, red. Para hindi ka na malilito. Ayan. So, yan. And then, tanggalin mo na lang din yung grid, no? Para hindi ka masyadong malito. Ayan. Para malinis, no? Pinapakita ko lang sa inyo, guys, na malinis siya. Maximize mo if you want. Mas makikita mo ng malinaw yung direksyon ng crypto. So, pag-aaralan natin lahat yan. Ito mga time frames. Tuturo ko sa inyo lahat yan. Paano magbasa, paano mag-analyze, no? But again, hindi lang yan, no? Ito ay guide lang, yung technical analysis. Kailangan din marunong ka rin magbasa ng news, marunong ka rin makiramdam, hanapin mo yung sarili mo, no? And of course, ang pinaka-importante, 90% sa pagte-trade, guys, 90% is yung trading mindset or trading psychology na tinatawag. Dahil kahit gaano ka kagaling mag-trade or mag-analyze ng market, kung hindi mo ma-handle yung sarili mo, hindi ka rin magiging effective trader or magiging greedy ka lang or impatient. Medyo mahaba na yung videos natin, and ito lang naman yung introduction sa FXGT, no? Kung ako sa inyo, guys, mag-register ka na, sabay-sabay nating aralin, at least ready ka na, nag-KYC ka na, okay? Mag-KYC ka na, madali lang naman mag-KYC. Punta ka lang dito sa more, tapos ayun, no? KYC document, submit ka lang na ID mo
dyan, or license mo, or passport mo. Ganun lang siya kasimple. Again, ulitin ko guys, ready na kayo, magdadahan-dahan tayo magtuturoan, or halokayin mo yung videos ko. But again, important na mag-demo account ka muna kung hindi ka pa marunong mag-trade. Mag-practice ka muna. Thank you so much for your time. Magre-ready na ako guys. Pupunta muna ako sa Bali, and then magja-Japan ako, tapos magbabalisin. So medyo prepare ako, mag-aaral ako na maigi habang nagbabakasyon, and then ipapakita ko sa inyo ano yung mga napag-aralan ko. And of course, may mga bakasyon vlogs na rin tayong gagawin doon. So kita-kit tayo. Maraming salamat sa oras mo. Sana may natulong ako sa iyo. Kung meron, don't forget to hit that like button. And kung ikaw naman gusto mo lagi kita na-update, huwag mo na kalimutan i-hit yung notification bell sa ilalim. Maraming salamat sa time mo, and God bless you.